Mapagpalang araw naman po sa inyong lahat, mga kapatid. Dito naman po tayo at atin naman pag-uusapan ang the joy of unity in the Lord. At ang ating tatalakayin ay ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, chapter 17, verses 20 to 21. At ito po ang nakasaad. I do not pray for them alone. I pray also for those who will believe in me through their word, that all may be one. As you, Father, are in me and I in you, I pray that they may be one in us, that the world may believe that you sent me. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. So, muli po yung pagpalang araw po sa inyong lahat. Pinag-uusapan po natin ngayon ay yung ipinagdasal ng Panginoon, pagkakaisa. Anong uri ng pagkakaisa? Sabi niya, Father, I pray that they may be one. Pwede bang magiging isa yung marami? Sabi niya ganito, I pray that they may be one. And He even qualified the oneness He wants among His people. Sabi pa niya ay ganito, as you, Father, are in me, and I am in you. I pray that they may be one in us, that the world may believe that you have sent me. So, yung pagkakaisang ganap, kagaya ng kaisahan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So, talagang sobra-sobra yung gusto mangyari ng Panginoon. Ano kaya mayroon doon? At paano ito mangyayari? Pwede bang maging isang marami? Halimbawa, tayo nagtitimpla ng kape. Hindi ba? Pag ikay nagtitimpla ng kape, kailangan mo 3 elemento. Kape, gatas, mainit na tubig at asukal. O 4 na elemento. Ang bawat isa ay magkakaiba. Ngunit, ang 4 na elementong ito, pag pinaghalo natin silang lahat, ang 4 ay nagiging isa. So, pwede palang maging isa ang marami. Gaya ng kapagkakaisang hinahangad ng Panginoon. Sabi niya, Father, I pray that they may be one. As you, Father, are in me and I am in you. I pray that they may be one in us, that the world may believe that you have sent me. Na tayo ay magiging tunay ang pagkakaisa sa kaisahan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Paano ito nangyayari? Okay. Tingnan po natin paano ito nangyayari. Ang Panginoon ay gustong ito'y matupad. Hindi lamang sa salita, kundi sa katotohanan. Kaya sa mga sakramento o na sakramento ng binyag, ay tayo ay nagiging kaisa sa kaisahan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at tayo nagiging kaisa sa pamilya ng Diyos, sa angkan ng Diyos, ika nga. So, makita po niyo, ang sakramento na tinuturo ng ating simbahan ay tungo sa pagkakaisa. Halimbawa naman, ang sakramento ng matrimonya, tungo sa pagkakaisa ng lalaki at babaeng kaisang Diyos. Yan. Halimbawa, ang confirmation, ito'y pagkikisang ganap dahil dito na mananahan sa atin ang Diyos Espiritu Santo. Kung tayo'y kawangis ng Diyos Ama, tayo tinubos ng Diyos Anak. At dito manirahan ang Diyos Espiritu Santo. Di ba? Pagkakaisang ganap yan. Ano pa? Yung sakramento ng komunyon o Eucharistia. Bakit kinakailangan nating kainin ang katawan at dugo ni Kristo? Inumin ang kanyang dugo, kainin ang kanyang katawan. Pagkakaisa ang layunin nito upang siya ay magiging bahagi ng bawat himay-may ng ating pagkatao. Hindi ba? You are what you eat. Magiging kabahagi tayo ng ang bawat himay-may ng ating pagkatao ay andun din si Kristo.
Makita mo kung paanong manahan sa atin ang banal na Espiritu na siya ay nasa bawat himaymay ng ating pagkatao. Ang Diyos Anak na kaisa sa Diyos Espiritu Santo ay nais ding maging kaisa natin sa bawat himaymay ng ating pagkatao. Kung tayo nilikhang kawangis ng Diyos Ama, hindi ba ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay nasa sa atin? Lubusang pagkakaisa. So, ito'y ipinapakita ng simbahan sa pamamagitan ng mga sakramento. Sakramento ng titukoy ay lubusang pagkakaisa sa kaisahan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya nga, pag tayo binibigyan tayo ng tatak at binibigyan tayo, ganito pang pagbibinyag sa atin. Binibanggit muna yung ating identity, yung iyong pangalan. Kaya halimbawa, sa akin, Edgar, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan, sa binyag pa lang yan, kita mo yung buong pagkakaisang tayo ay nakikisa sa kaisahan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Hindi lamang yan, kung yan ang pangarap ng Panginoon, kaya nga nagdasal siya, Father, I pray that they may be one, as you, Father, are in me, and I am in you. I pray that they may be one in us, that the world may believe that you have sent me. Pag tayo'y kaisa, nagkakaisa sa Diyos Ama, sa kaisa ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tayo magiging kaisa sa isa't isa. Tayo maging kabahagi ng isa't isa kay Kristo. Kung kinakain natin ang katawan ni Kristo, iniinom ang kanyang dugo sa Eucharistia. Si Kristo ay nasa sayo, si Kristo ay nasa sa akin. Kinain natin ang iisang katawan ni Kristo. Therefore, tayo nagkakaisa sa iisang katawan ni Kristo. Ang isang katawan ni Kristo ay buhay, therefore dito sa atin nananahan ang banal na Espiritu, ang Espiritu ni Kristo. Therefore, tayo ay kabahagi ng iisang katawan ni Kristo. Therefore, tayo din ay kabahagi at kasama, hindi lang kasama, kasangga, hindi lang kasangga, hindi lang, sabihin natin, hindi lang kapamilya, hindi lang yung tunay na pagkakaisa. Yun ang tinutukoy ng lahat ng ito. Pero mas lalo nating nauunawaan ang buod nito pag, hindi ba, pag ang mga tao, ang puso't kalooban ay kaisa sa Diyos at nagkakaisa sa isa't isa. Kaya nga yung pangungumpisal o yung sakramento ng pagbabalik loob, lubusang pagkakaisa, nagkakaisang puso't kalooban. Sa ating karanasan, ito din ang ating hinahangad. Makikita natin na sa isang pamilya, batid ko, so, siguro pangarap ng lahat ng mga magulang, ng mga anak ay nagkakaisa sa pagmamahalan, sa kapayapaan, sa kaligayahan. Yun lang, nag-iisang pangarap ng magulang yun. Pangarap ng magulang para sa kanyang pamilya. At pag nakikita niya ang mga panahong sila nga ay nagkakaisa, maligaya, siguro nagkukwentuhan, nagtutuksuhan, o nagtutulungan, ay lukso sa tuwa yung mga puso ng magulang. Hindi lamang yan pangarap ng magulang, pangarap din po yan ng mga tao. Pangarap ng lahat ng tao. Pag nakikita natin mayroong pagkakahiwa-hiwalay o pagkakabahabahagi, hindi tayo masaya. Pag may nag-aaway, kahit hindi nga natin sila kaano-ano at nakikita natin nag-aaway, hindi tayo maligaya. Pero, pag nakita natin yung dating nag-aaway-away at ngayon nagkakasundo, nagkakabalikan ng loob, at nagkakasama, masayang nagkukwentuhan, masayang nagsasalo sa pagkainan, masayang nagtutulungan. Kahit tayo nagmamasid lamang sa mga taong nakikita natin ay muling nagkakaisa dahil naging kaisa sila sa panukala ng Diyos para sa kanila. Tayo'y masaya din.
luluksod din ang puso natin sa tuwa. Dahil yun talagang pangarap natin na tayo magkaisa. At ito din ang pangarap ng Panginoon sa atin na tayo lubusang magkaisa. Kaya nga, ang utos sa atin ay mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, at mahalin ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Di lamang yan, talagang tinudo na niya. Sabi niya, ito ang aking bagong utos, magbahalan kayo kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. At nang makilala kayong aking tagasunod, pagmamahal ninyo sa isa't isa. So, tatak Kristiyano pala yung pagkakaisa. Tatak Kristiyano pag tayo nagmamahalan. Bakit? God is love. Kung tayo nagmamahalan, dito sa atin yung tatak ng Diyos. Love. At talagang tinudo pa ng Panginoon at sinabi ganito, my command to you, hindi yan request In Matthew 5:44-47, my command to you is, love your enemies and pray for your persecutors. So, ibig sabihin, talagang tinudo na niya, bawal sa isang Kristiyano ang magtanim ng sama ng loob, ng galit, lalo-lalo na yung puot. Dahil ito ay mga naghahati-hati, nagbabahagi o naghihiwa-hiwalay ng mga bahagi ng katawan ni Kristo. Sinong nasasaktan? O subukan mong hiwa-hiwain yung katawan mo, hindi ba nasasaktan ka? Pag tayo ay nagkakahiwa-hiwalay, hindi nagkakasundo, nagkakabahabahagi, ang katawan ni Kristo nagkakababahagi. Therefore, hindi lamang tayo ang nasasaktan, si Kristo din ay nasasaktan. Kung paanong ang isang bahagi ng katawan ay nasasaktan, damdam yan ng buong katawan. So, mga kapatid, nakikita po natin na pagkakaisa ng ganap ang gusto mangyari ng Panginoon sa atin. Hindi lang kaisahan ng ating puso't kalooban, hindi lang kaisahan ng ating relasyon sa ating kapwa, kaisahan sa pamilya, hindi lamang yan, kundi kaisahan sa isang bayan, kaisahan sa isang komunidad, kaisahan sa buong bayan ng Diyos, ang buong simbahan. Yan ang gustong mga mangyari ng Panginoon. At yan din ang pangarap ng ating puso. Yan din. Ngayon, tanong, tayo ba'y naging katulong ng Panginoon upang ang ito ay maganap sa atin? Upang ang kanyang dasal, ang kanyang hangarin. Sabi niya, Father, I pray that they may be one as you, Father, are in me and I am in you. I pray that they may be one in us. Nangyayari ba sa atin? Tayo ba'y nagiging katulong upang mangyari ang mga pangarap ng Diyos sa atin? Upang matupad din mismo ang ating mga pangarap sa ating mga sarili, sa ating pamilya, sa ating bayan. Nagiging kaisa ba tayo sa Kanya? Siguro pinakamaganda natin gawin ay susuruin din natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y agent of unity or nagiging sagabal tayo sa kaisahang ganap na pangarap at siyang ipinagdadasal ng Panginoon para sa kanyang mga mahal, para sa kanyang bayan. Mga kapatid, tingnan natin kung ano nangyayari sa ating sarili ngayon, sa ating pamilya, sa ating bansa, sa buong mundo. Tayo ba'y nagkakaisa? Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niyang maranasan natin ang bunga ng pagkahiwa-hiwalay, pahirap sa puso't kalooban, pahirap sa atin, pahirap din sa ating ekonomiya. Tingnan mo lang yung COVID-19. Social distancing pa lang yan. Pero bagsak pati ekonomiya. Ang daming naghihirap. Alam niya ni Lord, no? Ang daming naghihirap. Daming nawawala ng trabaho. Ano lang yan, distancing. Ano pa lang yan? Hindi pa yan yung distansya ng puso't kalooban, ng isip. Distansya lang yan. Physical distancing lang yan. Ano? Pero makikita natin pag may sagabal sa pagkakaisa, maghihirap ang buong bayan, ang buong bansa, ang mga tao. Kaya ang Panginoon ay gusto niyang magkaisa tayo para sa ating
kaligayahan, sa ating kapayapaan, sa, sabihin na natin sa wikang English, contentment of the heart. Ngayon, tulungan natin. Kung tayo ay kabahagi ni Kristo, tayo ay kabahagi ng iisang katawan ni Kristo, responsibilidad ng bawat Kristiyano na siya ay magiging instrumento ng pagkakaisa, pagkakaisang ganap sa Diyos at sa isa't isa. Amen? Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po sa inyong walang hangganang pagmamahal sa amin, na ginusto po ninyong magiging ganap ang kaligayahang aming madama. Kaya ipinag-uutos mo at ipinagdadasal ang kaisahang ganap sa iyo at sa isa't isa. Nang sinabi mong mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, at mahalin ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At mahalin nga ang kaaway at sila ipagdadasal upang lahat ng mga dahilan upang magkabahabahagi ang mga tao ay lubusang mawala, lubusang matunaw at tumubo, sumibol ang pagkakaisang ganap sa iyo at sa isa't isa. Tulungan po niyo kami, Panginoon, habang kami nakikisa sa inyo, sa Eucharistia, sa aming pagdadasal, sa aming pagsunod sa iyong puso't kalooban. Panginoon, tulungan po niyo kaming maging ahente, magiging instrumento ng pagkakaisa, nang kami ay maging katuwang mo upang maganap ang iyong hangarin, iyong ipinagdadasal, na kami nga ay maging tunay na kaisa sa kaisahan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ito'y aming dalangin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.